na kayo. Many prizes ngayong July na. Simula na ng isang mahiwagang kwento ng kayamanan at pag-ibig sa mundo ng sisid. Hatid sa inyo ng Sunsilk with Nano Complex at Tide Doble. Mahal ko iyong dinggin, di na muling. Masyadong alalahanin ng papa mo. Halambot din ang loob nun. Pwede bang dumito muna ako? Para makaiwas na rin ako sa pagtatalo namin. Alam mo, huwag mong problemahin yung sisig. Ang ayaw ko lang kasi mangyari, dumating yung point na magsawa ka sa mga gawaing bagay. Ang maganda sa'yo, umakas ka. Mag-aral ka ng ibang bagay. Para hindi ka rin mailang dun sa mga kaibigan ni Sig. Mama, kung sabihin ko na kaya kayo na nagtatrabaho na ako. Naku, huwag muna. Palipasin muna natin. Kasi baka mamaya dyan pag-resignin ka niya. Nakakaya naman kay Dexter. Basta, kung bahala sa'yo, tutulungan kita ang sabihin sa kanya. Okay? Sige na. Nakausap ko yung magpapahiram sa akin ng pera pagpunta ko ng Maynila. Baka po sa susunod na araw makaalis na po ako. Ahmed, hindi mo naman kailangan magpaalam sa akin eh. Malaya kang makakaalis kung gusto mo. Talaga ho bang hindi na po kayo sasama? Matatagalan pa akong pagbalik ko eh. Kaya na ho munang gumamit nito. Talagang tuloy na tuloy ng pag-alis mo, Abid, ha? Kailangan ho mag-igme eh. Nag-aalala na rin kasi ako kay Eden. Sige, mag-ingat ka. Tara po, lagayin po natin yan dun. Alis na talaga si Ahmed Chang. Uy, mabuti pa naman sana kung mahanap niyan si Eden sa Maynila. Eh, kung lumas na lang din tayo ng Manila. Ano naman ang gagawin natin doon? Makipagsapalaran tayo doon. Total naman eh, ang pangit-pangit na dito. Walang kabuhay-buhay, oh. Eh, baka mas gumanda pa buhay natin doon, Chang. Frida, wala tayong mapagtatrabahuhan doon. Eh, di ba kaibigan niyo si Aling Alona? Hindi na lang tayo ng tulong sa kanya. Nice. Susulat ho agad ako pagdating ko doon. Tapos mag-a-apply ho ako ng trabaho habang hinahanap. Ahmed, mas mabuti siguro kung itutuon mo muna yung oras mo sa trabaho kesa sa paghahanap kay Eden. Sayang lang ang oras mo sa kanya. Ganyan na ba talaga ako katigas, Aling Alicia? Ahmed? Nay, hayaan niyo ako sabihin kay Aling Alicia ang nararamdaman ko. Wala na ba talaga yung natitirang pagmamahal at malasakit sa anak niyo? O talagang pilit yung pinaiiral yung galit niyo, kahit na ang totoo? Sabik na rin kayo makita si Eden. Tama ho ba, Aling Alicia? Oo, marami nangyari. Pero baliwala yun kumpara sa mga pinagdaanan niyo, sa mga pinagsamahan niyo. Sana, Aling Alicia, bigyan niyo naman ng importansya yung mga pagandang pinagsamahan niyo ni Eden. Alicia, naunawaan kita. Asawa din ako eh.
Alam ko hanggang ngayon masakit pa rin yung pagkawala ni Hamil sa buhay mo. Pero tulad mo, yun na din ako. Hindi mo may tatanggi sa akin yung pangungulila mo sa anak mo. Kung sakaling hindi magandang lagay ni Eden sa Maynila, kung sakaling mapahamak siya, kakayanin mo. Nay, hindi ko alam kung nakakarating sa inyo ang mga sulat ko. Hindi ko rin alam kung nababasa niyo to. Pero gusto ko pong malaman niyo na hindi kayo mawala sa isip ko kahit kailan. Sana nandito kayo para alam ko kung anong gagawin ko sa mga sitwasyong ito. Na hindi madali ang buhay dito sa Maynila. Kagaya niyo noon, Itay, nagkakaproblema rin kami ni Sig. Pero Nay, palagi ko pong inaalala ang sinasabi niyo noon na kahit na ano pang mangyari, kahit na ano pang pagsubok ang dumaan, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Kaya alam ko malalampasan din namin to. Nay, huwag niyo po akong alalahanin dito. Binulag ako ng galit ko. Nagsama ng loob. Pero kahit kailan, hindi nawala yung pagmamahal ko sa'yo. Mahal na mahal kita, anak ko. Susunod sa Amaya. Dumudulong ako sa iyo, Ab, upang pakinggan ang aking hiling. Alam ko na kung sino ang babaeng may kambal ahas. Sino siya? Sana'y mapabilis na ang aking pagiging alaban. Gumawa ako ng bita upang siya ay mahuli. At